Good morning, Kuya! Mga kasambay, usapang pangkalusugan at ngayong araw, kasama natin ang President ng Philippine Society of Urologic Oncologists, si Dr. Pedro Lantin III. Good morning po, Dr. Lantin. Welcome to the show. Good morning. Welcome po sa Good Morning, Kuya. Welcome po sa Good Morning, Kuya. Doc, dahil nga po ngayon September daw po ay Prostate Cancer Awareness Month. Ang pag-usapan po natin ngayong araw, syempre, ang prostate cancer. Tama. Ano po ba yung, syempre, sino po ba yung mga prone dito talaga? Ang prostate cancer is, ano yan, nakukuha yan, Abel, yung mga medyo may edad, mga 50 years usually po old sa and above, no? Tapos may simptoma ng mahirap pag-ihi sa gabi, nagigising, ilang beses nagigising sa gabi. Tapos makikita nyo, ihi ng ihi sa banyo, tapos hirap umihi. Yun talaga. Okay. So, Yun ang- parang, Dok, yung mga symptoms na sinasabi niyo po ngayon, parang may mga similar na conditions din, na ganoon din yung symptoms Tama. po, no? Actually, lahat ng sakit sa prostate, tatlo yun di ba? Yung isa, yung benign prostate, siguro yun ang tao. Benign prostate, yung isa prostate cancer, tsaka yung isa prostatitis o yung inflamed yung prostate. Yes po. Halos pare-pareho lahat ng simptoma niyan. Oo. Opo. Kaya lang, pagka prostatitis, usually nangyayari yan sa may mas batang age group, mga 30 and below. No? Yung prostate cancer, common yan pagka umabot Mas na ng mga matanda. 50 and above. Tsaka yung benign prostate, yung hindi cancer. More on sa... Halos pare-pareho yung simptoma. Nagkakaiba lang sila doon na sa mga examination. Kunwari, kailangan mo pakuha ng PSA, yung prostate specific antigen. Doon mo malalaman. Pag mataas yun, medyo red flag na yun for prostate cancer. Kaya dapat medyo nagpapacheck yung mga may edad na lalaki na yun, yung PSA kasama sa blood work. screen, Tapos pupunta sa urologist para ma-examine sila o masuri mabuti. Yeah. Dok, ano po nangyayari sa katawan ng isang tao po na mayroong prostate cancer? Wala kasi ang prostate cancer, ay yung may prostate problem kasi yung organ na to nasa loob ng katawan ng tao dito sa ilalim, no. So usually ang manifestation niyan yun na nga yung sa pag-ihi, no? Yung lower urinary tract symptoms ang tiyatawag, no. Sa gabi, ihi ka ng ihi, madalas ka umihi, mahirap umihi. Pakiramdam nila, hindi nauubos lahat yung ihi. Pati yung stream, makikita nyo yung stream ng ihi. Hindi na yung parang bumbero ka na malakas. Ngayon, tumatama na lang sa paa yung... Hindi na malakas yung pressure. Hindi yung pressure, hindi na. So pagka ganon, medyo mag-isip na yung ano na baka magpa-check na kailangan. Kasi yun na yung parang red flag ng ano ng prostate cancer. Hindi naman prostate cancer, yung may prostate May problem. problem. So kailangan Hindi agad cancer. Hindi naman, wag naman ganun, di ba? Hindi agad. Hindi naman, but you have to have yourself checked right away. Okay. Pero ano ba, Dok, yung mga reasons or yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng, tayo, hindi pala ako kasali dito, Hindi, yung ating mga kalalakihan ng prostate ang cancer? etiology niyan, yung usually sa family history mo, yung Okay, parents, factor din brother, actually, pag 2 or more of your family is affected, then may 4 times risk ka na baka yung 4 times risk ka na may cancer pagka may cancer yung mga ano. Yung isa, yung ngayon may bago we're into gene detection So pagka may breast cancer or ovarian cancer sa history sa pamilya mo, then Nagkaroon ng... meron din Possibility rin. possibility. Tsaka yung African descent, no? Yung Black African prone descent. sila doon. Okay. Black African descent. Sila ang may Race prone na din. ano. Kuminsan nagkakaroon tayo ng pasyente na yun na nga na African descent. Makikita mo naman dun sa ano nila, then you have to suspect na baka meron, mataas ang chances nila. Dok, how early Tsaka yung naman age. po dapat sila para magpa-check? Halimbawa, nakita nila sa history, meron. Kasi kung minsan, meron naman may pasyente no, na totally asymptomatic. Ano ibig sabihin nun? Walang nararamdaman. Walang nararamdaman. Pero pag-check, mataas yung PSA. So, magsususpecha ka na, di ba? So, meron rin ganun. No? Wala talaga. Kasi yung walang nararamdaman lang. Basta tumataas lang yung laboratory test na yung sa blood ho yun, yung PSA. So, pag tumataas yun, then you suspect na baka
ano no na meron siya. So ang actually ako sa practice ko usually nagsa-start ako mag-monitor niyan 45 and above. 45 and above. Pero pagka may history yung pasyente, yun na nga yung family history of ng prostate, CA, tsaka yung breast and ovarian nga, maaga ko sila maaga. tinetest. Usually 40 o 40 years old earlier. So yun. So tapos from there I check them yearly or every 2 years kung depende doon sa mga resulta ng mga examination nila. So, Dok, gaano kataas po yung percentage ng mga kalalakihan na meron pong prostate cancer? Okay. Ang prostate sa Pilipinas, Pinas po siguro. okay, so worldwide number 2 siya sa men, no? Ng prostate. Number 2 prostate. Sa Pilipinas, ang alam ko number 3 Sunod, una yung lung, then colorectal, and then prostate. So, mataas pa rin. Lalo na ngayon, kasi pagka nag-uumpisa tayo mag-screen ng pasyente na mas lalo na no, yung pag maaga mo sila nadidetect, siyempre, nababawasan yung mortality because nadidetect mo sila ng earlier than dati. Dati walang mga exam walang red flag yan. So, ang nangyayari, they come in very late. Too late. Lalo na yung mga, ito, common to yung mga may edad na pupunta. Akala nila kasi, kaya hindi sila nagpapacheck, yung symptoms na nararamdaman nila, akala nila it's part of aging. Di ba? Di ba? may edad Siguro, kwento ng lolo nila dati. Ganito. Hindi na nila alam that there's something happening doon sa kanilang prostate, di ba? Okay. So yun ang nagiging but because of the screening nagyagawin nitong namin ng Philippine Urological Association and in collaboration with Philippine Society of Urologic Oncologists and yung Philippine Urological Association, mas maaga ngayon na natin masiscreen yung mga pasyente o yung mga ating Filipino male patients. Ano kung nabanggit niyo po kanina yung mga tests? Ano po ba tong mga test na i-expect ng isang pasyente na gustong malaman if may problem siya sa yung mga importante talaga is yung PSA, yung talaga, para prostate sa specific antigen. Tsaka kuminsan hinahaluan to ng digital rectal exam, yung ina-exam yung prostate through the Digital. yung sa rectum, malapit kasi hindi ko dala yung sayang yung Model. model. May model. Model. So usually yon anal exam yon na makakapa mo yung prostate. So kasama yon with the PSA and then tsaka yung simptoma ng pasyente, may finifila pa na form, o madalas ka ba umihi, o masakit ba umihi, pakiramdam mo ba, hindi ubos lahat ng ihi mo, paputol-putol ba yung ihi. Kasi marami mga pasyente, sasabihin siya, Dok, pag nagda-drive ako, kung minsan naghahanap ako, iba nga may dala ng lalagyan pag nagka-traffic. So, dapat nakukuha, hindi mapigil. So, yun ang mga simptoma ng Signs, mga no? ganyan. Pag ganun, Medyo red flag yun. So, you have to seek consult. Parang ganyan. Pero doon napapag-usapan na po namin before yung mga benign prostate. Nga po na talagang Benign, hindi po siya naiiwasan talaga. Parte siya ng pag-i- So yeah. Pero meron po bang mga factors na para nakakapag-aggravate or para nakakapagpabilis ng progress? Magandang tanong yan. Sa prostate cancer, sa bagong latest na guidelines na sinusundan namin, wala silang makuhang data no, na merong preventive measure sa diet or sa Lifestyle. pero sa lifestyle. Pero doon nga may mga scattered na sinasabi, lycopenes, yung tomato, soya, coffee reduces that yung risk niya o baka tanong mo naman alcohol. Di ba? Yan, Yung mga common ng mga tao, pag lasinggero, ang sinasabi ngayon, pag malakas ka uminom or hindi ka umiinom, yung total abstention, ba tawag doon, yung talagang hindi ka uminom, mataas ang risk mo. So, dapat in moderation. Di ba? Okay. Hindi pa rin. Yun ang sinasabi, hindi talaga.
Ano pa bang tinatanong? Coffee. Ang coffee, nagdi-decrease. Alcohol. Chocolates. Chocolate, wala. Kasi Pero, diba ang dami? pero ang sinasabi nila, ngayon may nabasa ako yung red meat, no? It's a Red baka meat? potential no because there is some form of substance that causes it. Pero dun sa bagong guidelines sinasabi walang preventive or dietary measures na ano. But ako ang payo ko is take everything in moderation, di ba? Yun ang Lahat naman moderation. yeah. Dok, sa mga ano naman, sa mga diagnosed po nitong prostate cancer, ano na naman po yung pwedeng mag-complications na mag-lead? Pwede po bang may mga organs din na madamay kapag diagnose ka ng prostate cancer? Ang of course pag early kaya nga itong aming project is early detection. Oo, kasi kung hindi ang nangyayari pumupunta siya sa buto. Oo, napakasakit nun pagka pumunta na sa buto. Nagme-metastasize siya sa bone, no? Okay. No, siyempre sa ibang parts rin ng body pero common siya sa bone and yun na nga nangyayari diyan nagkakapathologic fracture kung tawagin. Usually, Doc, sa yes. area po ng bone ni Yung pinakamalapit sa yun, pelvic, yung pinakamalapit dun sa pelvic o dito. But sometimes lumalampas yan, bigla na lang dito sa ulo o dito sa mga buto Umaakyat dito. siya ng gano'n. Bakit? Yun yung kaya nga ang pinaka-importante, ma-detect ka kagad. Although prostate, kung nyo, is a very slow growing, supposed to be. Slow growing ka. Hindi yan, hindi ka pag na-diagnose ka, hindi ka kagad patay bukas. Hindi ganun. Pero, siyempre, Takes time. it takes time. Kaya lang, pagka inabot mo naman na poorly different, o Inalagaan yung sakit. Siyempre, it will, mag-hasten yun. And eventually, baka you will succumb to death, no? Eventually. Dok, anong mga stage ng prostate cancer yung kayang i-treat nang hindi muna nagsusurgery? May ganun po ba? Meron, yung early stage, no? Ang tawag doon, watchful waiting o active surveillance. Yung inoobserbahan mo lang siya, may cancer siya. Pero ang noon is you have to have a very close follow-up dun sa mga pasyente nyo. Kasi kung minsan, baka mag-skip yun, biglang maging worse, di ba? Pero meron ganon, yung mababang klaseng cancer, meron yung early diagnosed prostate cancer, tapos bata pa siya, ayaw niya magpa-opera o ayaw niya magpa-radiation. Then may mga ganong methods, active surveillance kung tawagin. Then kung merong biglang magpo-progress siya, bigla mong, sige, operahan na, o biglang irradiate. Kano kadalas sila dapat, Dok, bumisita sa doktor kapag may ganyan silang kailangang bantayan? Ay, yun, madalas, every 6 months, every year, no? Kailangan may gagawin ka, examine, biopsy, kung diagnose ka na ng prostate. Pero kung wala ka pang cancer o wala ka pang prostate problem, sama nyo na lang po sa annual exams nyo sa male, yung PSA. At least Oo, ilagay nyo lang. Kasi na yun makaka-detect siya ng parang red flag na. Kung sa kotse, makikita mo may engine check. Umiilaw na. Umiilaw na. So you have to, that. Warning na. Yes, parang Red gano'n flag ang na. mangyari. Dok, sa mga naman po, yung may mga diagnose ka po nitong prostate cancer, kapag early na-diagnose ka, bata ka pa, mga anong age po ba yung possible? Mga 30s, 20s? Okay, good question rin yan. Sa data ngayon, bakbabasa nyo, pag age 30, halos 5% lang yan nagkakaroon. Very rare yan but it happens. Meron. Pero pag umaakyat ka na ng 50 years old and above, then nag-i-increase na yung chances mo. In fact, pagdating mo ng pagdating mo ng certain age like 70s or 80s, 50% chance pwede ka na magkaroon. Okay. Oo, pero hindi naman lahat. I mean, hindi naman kaya nga dapat ang pinaka dyan is you have to check talaga. You have yourself check. Kasi ang nangyayari kasi sa mga pasyente, very sila sa puso, sa Mas concerned yes, sila dun. puso, cholesterol, diabetes, yan parati. But as you grow older, kasama yung prostate sa lalaki. So, dapat yon sinasama mo rin yung exam na yun. Kasi kung hindi, baka mamaya magka-problema ka. Kasi tayo, very concentrated yung mga pasyente parati. High blood, Yes. di ba? Typical. Oo, but
Kaya nga yung mga ibang ano ngayon, ibang doktor, yung mga internal med na yung pinupuntahan sila initially ng pasyente, nagdadagdag na rin sila ng PSA. Kahit hindi pa pumupunta sa urologist. Para lang meron silang makita lang kagad kung ano yung results. Para kung mataas, i-refer na sa Ayun lang. Urology. yeah. Pero Doc, sa mga ganong cases po, na kunyari, may mga na-detect na nga po na parang pwede ka, parang candidate, Candidate. gano'n. Ano naman po yung mga dapat nilang steps para, kumbaga, reversible pa po ba to o Hindi, manageable wala na lang once po na to? may prostate cancer ka, then you have that. Well, yun na nga. Then, it's either early treatment or observation if you're young and low grade yung, hindi low grade yung cancer kung tawagin, no? So, or you have yourself treated. Kasi kung hindi, magpo-progress naman yan. Although it's a very slow-growing form of cancer, sometimes it does happen na bigla na lang siya So kahit early detection po talaga, parang kahit ma-detect early, parang hindi po mapipigilan talaga na pag na-detect early, then you have more chance to cure yourself, di ba? cure po talaga, hindi lang siya I-cure na natin, lalo na if you're young. Kaya. Pero pag sa elderly, sometimes we just observe it kasi malalaman mo naman eh. May mga stages po ba na talagang wala nang cure, na parang hindi na talaga... Alam mo naman ng buhay, pare, lahat ng pagka nasa stage 4 ka na, metastasis. Although ngayon, ang daming agents na dati kasi parang isa lang pwede mong gawin, no? Para lang kontrolin yung ang dami ngayong novel agents kung tawagin na pwede pa mag-extend ang buhay mo. Tapos meron pang maraming agents ngayon na bago eh. So novel agents ang tawag doon. Meron ring isang treatment na for the bones na i-inject mo na But syempre pag ayaw na natin umabot doon sa stage na yun eh, because syempre yung chances of survival will be slimmer than kung nakuha mo siya earlier at magamot mo kagad. Ayun. Doc, sa mga naman po, yung mga early detection na nasa, kunwari, for example, nasa 30s na detect na, gano'n naman po, kumbaga, ano yung epekto naman sa fertility nito? Kapag na... Hindi, pagka natanggal mo yung prostate, hindi may Wala na siya. may mga natatanggal Pero na talaga. ang symptoms mabuti na tanong mo yan, na mag-segue lang ako. Yung at age 50 kasi, at ang pasyente mo may lower urinary tract symptoms. At due to the enlargement of the prostate, kumisan may erectile dysfunction yan. Isa sa... 70% yun, ha? Malaki. Malaki yun. Yung sa age 50 na nang ihi yung pasyente, usually yan, kino-complain na rin nila. Ngayon, mas open yung mga patients ngayon to discuss about, yun na nga eh, kasi dati kasi nahihiya sila pagka may erectile dysfunction sila. Pero ngayon, open na eh, kasi dami na rin gamot that you can give. But Doc, sa treatment naman po nung cancer na po, na prostate cancer, paano po yun yung surgery po? Ano pong ginagawa dun sa mismo? Marami. Ang surgery, tinatanggal mo talaga yung... Tanggalin talaga. Yung part lang po Tanggalin mo ba? talaga yung prostate. Wala tayong model eh. But then, pag dudugtong mo yung pantog tsaka yung urethra Babalik. pero ngayon may mga minimally invasive na maraming magagaling diyan na sa robotics or laparoscopic. Meron rin brachytherapy, yun naman non-operative naman. Meron po tayo dito sa Yes, Pilipinas. available lahat yan. Radiation available dito. So marami ng options. Dati nung nagte-training kami, open surgery, yung binibiyak. Pero ngayon we shy away from that. Marami nang gumagawa ng as minimally invasive. Tsaka ngayon nga, yung sa radiation, mga bagong technology na sinusunog na lang yung prostate. So, Doc, sa mga kunyari, sa mga nag-undergo na ng surgery, nang tinanggal na yung prostate nila, ano yung mga pwede nilang i-expect na changes sa katawan po nila? Well, ang prostate, ngayon kasi, dati kasi, nung wala pang ganitong matataas yung optics, pwedeng maging incontinent ka pag nag-surgery ka, kasi nagdudugtog. Pero ngayon, because of the good optics nga,
nawawala na yun. Mas okay. Ano naman. Back to normal ang Yun naman activities. activities eh. So, pag after surgery, wala back. Halos naman lahat ngayon na baba. Pero sometimes, meron ng, yun na nga, yung ejaculation mo, kumisan, nawawala. Wala. Oo, Yun dun yung affected. expect. Hindi pa rin naman pala talaga hopeless case. Ay, hindi. Ang Basta pinaka-importante early is detection. cure eh. Yung Cure and mag-extend yung life mo. And then, of course, ang kaagkibat nun is yung quality of life mo. Yes. Dapat Yes. maganda. Di ba? Ma-affect. Yun ang pinaka-importante. I think yung quality of life mo. Right. Yun, Sana po pinaka-importante. mga kasangbahay na ating mga kalalakihan din, sana po nakinig po kayo sa atin pong discussion today. But Doc, meron po tayong social media questions. Ito po, pinadala po ni Joyce Santos. Doc, ano po kaya ang possible causes ng acute cystitis sa mga bata? 4 years old pa lang po kasi ang pamangkin ko. Tapos nagkaroon po siya nito. Ano din po kaya mainam para mapagaling po siya kagad maliban po sa pag-inom ng mga nireseta po sa Paano kanya? yung ang cystitis kasi inflammation sa sa pantog. Baka baka naman ang inano niya is nagkaka-UTI yung bata. Maraming causes ng UTI ang bata. Lalo na pag nagkalagnat, pwede siyang nagkaka-reflux. Pwede rin may valve na nagbabara yung tubo niya. Or pwede rin, lalaki ba? Yung Pamangkin pasyente. lang sa- Kung lalaki, pwede rin yung uncircumcised kasi may phimosis. Nai-infect. Yung Madug. hindi siya circumcised. Yung kanyang, di ba yung balat? Kumisan naiipunan ng ihi o ng dumi, hindi lumalabas lahat yung ihi. So, baka pwede rin yun. Marami. Todok bata siya 4 years old. 4 years old. Limail? Yun. Pwedeng maging Pwede, Possible, marami. okay. Marami rin tayong mga pediatric urologist dyan. O kaya kuminsan, hindi angkop yung, baka kulang rin sila sa pag-inom ng tubig. So they have to monitor. Okay. Ayun. Okay. Ito naman, Doc, another question naman po from Mar De Leon. Doc, 31 years old po ako. 3 days na po ako pabangon-bangon kapag madaling araw sa pag-ihi. Wala naman pong masakit kapag naihi po ako. Pero kahit hindi naman po ako uminom ng maraming tubig, panay po ang ihi ko at minsan halos wala na po akong maihi. Sakit na po kaya ito? Ano po kaya ang mga dapat Okay. kong ipatest? Thank you so Okay. much po sa pagsagot. Sana Yun. nanood si Mar ngayon. Hindi, kasi katulad niyan, sabi ko nga, parang, 31 pa lang oo, siya, 31, di ba? Binanggit ko rin yan. 3 yung Possible. level ng sakit nung Opo. Baka may prostatitis siya. Okay. Di ba? Oo, pwede yan. Possible. So, pwede siya magpa-test ng urine, no? Tapos pumunta siya sa urologist, baka magpa-digital rectal exam yung, makita. Tapos, kumisan, baka overactive yung bladder niya. So, ma-check siya. So, ang basic talaga is probably do a urinalysis. Tapos, Yun. punta sa urologist. Punta talaga sa urologist. Pa-check. Yan na ganyan yung sinasabi kong di ba? Symptom. Yung 30 years old Parang siyang siya yun, Dok eh. Oo nga eh. So, okay. Meron naman mga gamot yan. So, bibigyan ka na lang ng gamot once na nagpa-check ka. Ayun. Pwede mong balikan din itong naging usapan natin ngayong araw, Mar. Another question po, Doc, from Eliza Torres. Ano po kayang mga mainam gawin? Nahihirapan po kasi ako magpigil ng ihi. Kapag po nakaramdam ako ng pag-ihi, dire-diretso na po, kaya nagda-diaper na po ako, lalo na po kapag nasa biyahe. Okay. May gamot pa po kaya sa kalagayan ko? 48 years old po ako. Siyempre meron. Baka yan, overactive bladder kung tawagin. So, may gamot dyan para ihinto yung times yung frequency mo umihi. May gamot para dyan. So, doon rin, pupunta ka sa urologist, merong anticholinergic na gamot na binibigay na para kontrolin yung Ilang buwan, Dok, yung gamutan sa ganun? minimum ng 3 weeks. 3 weeks minimum. Minimum muna para titingnan mo kung nag-i-improve ka. Effective. Effective, di ba? Tapos may lifestyle changes dyan. O ano ba yung lifestyle? Huwag kang uminom bago bumain. Yun na nga. Di ba? Lalo na paggabi, di ba, complain ng mga Dok, ihi ako ng Yun na nga, ihi sa sa gabi gabi. nagigising. So, kumisan, yung lifetime o behavioral modification is that
bawasan natin yung pag-inom ng tubig sa gabi. Then, ako, sinasabi ko sa pasyente ko, the following day, Bawi. bawi, ng umaga, pagising mo. Umaga, Di ba? Para hindi bothered yung sleep mo. Kasi nangyayari, puyat na puyat lahat yung pasyente. Pagka, pag-ihi ng ihe. So, yun, isang lifestyle modification yun. Tapos, refrain from alcohol. Kasi yung iba, meron ako mga pasyente na they drink 1 or 2 bottles of beer. O kaya wine to put them asleep. Patulog Sasabihin ko na lang, medyo, kung gusto mo, tanghali ka na uminom. Para Maaga yung tulog na. Yung quality of life talaga. yun talaga yung hinahabol mo. Yun. Doc, Nagpipigil din siya ng ihi eh. Huwag niya Baka pigil. madalas siya nagpipigil, baka kaya rin reason din po na. Yes. So, mahirap lalo, di ba, kinikwento ko nga kumisan sa traffic. Yes, mahirap. May mga pasyente ko, ang ginagawa nila, may dala na silang baon Containers doon. na. Ito, diaper na. Kaya nga, so diaper kung na. ganun, kaya nga, marami yan ha. Kung marami yan, yung mga nanonood ngayon, marami yan na may baon sa kotse. So magpa-check na kayo, baka may gamot eh. Meron naman. So mas maganda kung makakita kayo ng urologist. Marami naman urologist. Yes. We're around 400 now in Pilipinas. Yan. At Doc, may balita po namin, meron po kayo event tomorrow. Please invite our Okay. viewers po. Tomorrow, well, this is a project of the Philippine Urological Association and the Philippine Society of Urologic Oncologists. Actually, this is the first time na magko-collaborate yung dalawang societies, no. Although under ako sa, well, dating presidente ako ng Philippine Urological, pero ngayon presidente ako ng Philippine Society of Urologic Oncologists. Ayun. Okay. Under kami ngayon sa PUA. This is the first time na magko-collaborate yan, dalawang yan, Ganda niyan, Doc. to have this prostate cancer screening Ito mangyayari tomorrow from 8 to 12 p.m. sa 18 institutions all over the country. Meron tayo sa Ilocos, usually sa mga training hospitals. Sa Manila, siyam yan. Meron sa St. Luke's, Urology Center of the Philippines, East Avenue, NKTI, UE. Wow. Marami yan. Meron ba? Oh, tapos sa Visayas, ayan, ito, lahat. Ayan oh. pala nakalista na. Nakalista Jose Reyes, PGH, veterans. Then meron tayo sa Bacolod, Corazon, sa Nueva Ecija, Paulino Garcia. Bicol, meron rin. Then Mindanao, dalawa, I think Davao and Cagayan de Oro. Wow. So, libre yan. Yes. Meron rin libreng PSA. Yung prostate specific, medyo baka gusto nyo pumunta kasi libre kasi yun, sayang. No? Oh, iyan, Joshua. Grabe naman. Hindi, bata pa sila. Nakalagay 50 pala daw. Mga bata pa yan, kaya mga tatay nyo. No? Pwede, samahan nyo. So yun, so Tito, mga tito. libre kasi yun. Libre. So sayang naman na magamit, di ba? Ito, mga So cameraman this will natin. be, kung magiging successful to, this will be an annual event already of the both societies. No? Ayan, mga Mga cameraman natin, oh. Take note Nagpaparamdam yung na. Lalo na yung mga cameraman, hindi makaihi yan hanggang naka-camera. So, Kailangan. naka-diaphragm na daw. Ayan mga kasambahay, check nyo po ang mga lugar kung saan kayo pwedeng pumunta. Again, maraming salamat po Doc Pedro Lantin III for your time. Yeah, thank you rin. Thank you for inviting me. And I hope I will see you tomorrow. Well, go to the nearest center that offers this free PSA free prostate screening. Yon. Mga kasambahay, yan po ang ating usapang pangkalusugan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik ang Good morning!